tuwan-tuwa yung mga DDSet at pinupuri nila yung nag-file ng impeachment laban po kay Presidente. Ano po kasi sabi po dito, impeachment complaint versus PBBM, inihain na daw po sa Kamara. At ayon po dito, ayan, sa Abante, inihain ng isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara de Representantes nitong Lunes, Enero 19. Isinumite ni Attorney Andre De Jesus ang complaint sa Office of the House Secretary na inendorso ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Ayon sa reklamo, kabilang sa grounds para sa impeachment and graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Tinanggap naman ni House Secretary General Cheloy Garafil ang nasabing complaint. Wala pang pahayag mula sa Malacanang hinggil sa isinumiteng impeachment complaint laban daw po kaya PBBM mga kababayan. Pero ako personally, ano yung grounds? Ano yung mga sinabi dito mga kababayan nila na mga grounds mga kababayan para daw po ma-impeach ang presidente katulad po nitong graft and corruption? Paano nila nasabi na ang presidente ay sangkot dito sa graft and corruption na ito ay siya nga nagpaimbestiga ng malawakang korupsyon ng maanumalyang flood control dito po sa ating bansa? Paano nila nasabi mga kababayan na ang presidente daw po culpable of violation of the Constitution, nilabag yung saligang batas mga kababayan at yung tiwala ng publiko? Maliwanag naman na nagtatrabaho ang ating mahal na presidente para papanagutin yung lahat ng mga sangkot dito po sa maanumalyang flood control. At maliwanag din naman na hindi naman po sinisira ng ating mahal na presidente ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Kaya ako mga kababayan, sa totoo lang, kapag ka ito ay gumulong na sa Committee on Justice, baka mabasura lang din ito. Kasi nga wala naman po talaga mga kababayan ako nakikita in my personal opinion na grounds para ipa-impeach yung presidente na nagtatrabaho at dahilan kung bakit nagkaroon ng idea ang taong bayan dito sa mga kurap na mga politikong ito. Ano po mga kababayan? So ngayon, eto na. 'Di ba? Kung mapapansin ninyo, nung nag-file ng impeachment complaint, ito pong si Attorney Andre De Jesus, tuwan-tuwa yung mga DDSet at sinasabi nila, isa kang tunay na bayani. Napakagaling mo, Attorney Andre De Jesus. At dapat kang tularan ng iba. Tapat ka sa bayan. Tapos nung nalaman nila mga kababayan, na abogado pala, or dati palang abogado ni F. Eliza Marcos, ito daw pong complainant sa impeachment laban daw po kay PBBM, biglang nagbago na naman yung sentimiento ng mga DDSet at sinasabi po nila na magkano ibinayad nyo dyan para mag-file ng gawa-gawang impeachment laban kay Presidente. Anong klaseng pag-iisip nyo yan? Diba? Anong klaseng pag-iisip nitong mga DDSet na yan? Nung una, pinupuri nila yung complainant mga kababayan, tapos nung nalaman nila na dati palang abogado ni F. Eliza, biglang nagbago yung pananaw nila. Inihain sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay PBBM. Ano-ano kaya ang grounds naman ng reklamo? Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimban. Pebrero noong nakaraang taon, nang-i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng umano'y korupsyon sa confidential funds at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw, isang impeachment complaint ang muling inihain sa House of Representatives. Pero sa pagkakataong ito, laban naman sa Pangulo. Ayon sa reklamo, dapat umanong ma-impeach si PBBM dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Narito ang sinabing grounds sa reklamo. Una, ang umano'y pagpapadakip kay former President Rodrigo Duterte patungong International Criminal. Kidnapping daw. Oy, yung mga nag-file nito yung mga DDSet na nasa likod dito, bobo nyo naman. Alam nyo sa ginagawa nyong to, lalong hindi makakalabas si Digong doon sa dahig. Napakamaling tawag dito, sobrang maling hakbang yan. Maniwala kayo. Pinatunayan nyo lang na talagang ang issue na ipinoporsyon ninyo laban tawag dito, laban sa ICC at laban sa gobyerno ni PBBM ay yung issue ng kidnapping. Ngayon,
paano mabibigyan ng interim release etong si Digong kung pinapalabas ninyo na kinidnap siya at dinala doon sa dahig? Sa tingin niyo, pag nakalaya yan, babalik pa ba yan sa mga kidnapper? Siyempre hindi na. Dahil sa totoong buhay, walang kinidnap na bumalik sa mga kidnapper. Anyway, tuloy pa natin. Criminal Court. Ikalawa, ang umano'y pagiging drug addict ng Pangulo. Ikatlo, ang umano'y pagkabigo ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations at other unconstitutional provisions sa General Appropriation Bill. Wala sablay to mga kababayan. Anong pagbabasihan nila? Doon sa sinasabing ang presidente gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Yung video na ginawa ni Harry Roque na pinatotohanan na inimbento mismo ni Harry Roque yung sa pangunguna ni Harry Roque at ang nagpatotoo etong si Pebbles sa Kunanan. 'Di ba? Na dating kasama mga kababayan at kasapi ng mga DD-shit. Doon pa lang sablay na. Anyway, tuloy pa natin. Bill mula 2023 hanggang 2026. Ikaapat, nakinabang daw si PBBM sa mga kickback mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Paano nila patutunayan na nakinabang ang presidente? Diyan po sa mga kickback na yan at mga flood control na yan, siya nga nagpaimbestiga niyan. Di ba dapat mga kababayan, si Digong ang sinasampahan ng tawag dito? Kung si Digong pa ang presidente di ba dapat siya ang sinasampahan ng impeachment at yan yung reklamo? Kasi si Digong inamin niya mismo na gumagamit siya ng fentanyl. Si Digong mga kababayan, sinira ang tiwala ng taong bayan. Bakit? Yung 3 to 6 months na paglaban sa ipinagbabawal na bato, hindi naman niya napagtagumpayan at inamin niya sa hulihan. Di ba mga kababayan? Yung paglaban sa korupsyon, pagpapaimbestiga sa DPWH noon, puro salita lang, hindi naman niya ginawa. Buti nga si PBBM, inaksyonan yan. Samantalang etong si Duterte, nagpa-press con lang pagkatapos, wala na. At huli, ginawa raw ng Pangulo ang ICI para depensahan ng kanyang mga kurap na kaalyado. Isang attorney Andre De Jesus ang nagsumite ng reklamo. The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone does something, then at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. Ang endorser, si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Siguro, nung nilapit sa akin ni Attorney Andre, pinag-aralang mabuti. Actually, hindi lang naman ako nag-aaral nito. Siyempre, yung mga legal natin. So, pinag-aralan namin ng halos ilang weeks. At nakita namin na ito yung hinahanap ng ating mga kababayan. Matatanda ang isa si Nisay sa mga umano'y contractor na pinasasampahan ng kaso ng ICI at ng DPWH noong nakaraang taon. Ayon sa joint referral na isinumite nila sa Ombudsman noong Nobyembre, si Nisay ang may-ari ng sole proprietorship na JVN Construction. 2021 at 2022 raw nang makatanggap ito ng 3 infra projects mula sa gobyerno. Kaya naman pala mga kababayan, kaya naman pala gustong ipa-impeach ang ating mahal na presidente. Dahil pala kasangkot pala si Congressman sa maanumalyang flood control at contractor mga kababayan pala ito. Contractor pala kababayan, kaya pala gustong ipa-impeach si PBBM, susmiyo. Naabot ang halaga sa 73.7 million pesos. Nang tanungin si Nisay kung nakikipagtulungan siya kay VP Sara kaugnay ng inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo, agad itong itinanggi ng kongresista. Sa isang Facebook post, sinabi ng political commentator at public interest lawyer na si Attorney Jesus Falsis na may indicators umano na pro-BBM ang endorser na si Congressman Nisay. Posible rin daw na mahina ang isinampang complaint para mapigilan ng isang mas matibay na reklamo ayon umano sa kanyang source. Matatanda ang isa rin si Nisay sa mga pumirma sa lumusot na impeachment complaint laban kay VP Sara. Tila naging abogado naman noon ni First Lady Liza ang complainant na si De Jesus. Matatanda ang nagsampa ng disbarment case si De Jesus laban kay Attorney Glenn Chong dahil sa isang negative remark nito laban kay FL noong 2024. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan, bukod pa dyan mga kababayan, bakit natin nasabing mangmang yung mga DD shit? Wait lang, search natin si Attorney Jesus Falsis. Yan. Sabi dito ni Attorney Jesus Falsis, yan. Hindi yan. Wala na, burado na. Wala, burado na yung post niya kanina mga kababayan eh. Aha. Yan, ito. Yan. Sabi mga kababayan dito,
Yan. DDS nung nalaman na may impeachment complaint against PBBM. Sabi ng mga DDS daw mga kababayan, sa wakas, we support attorney Andre De Jesus ang tapang daw. Tapos mga kababayan, alam niyo yung pinaka-plot twist dito? Nung nalaman daw ng mga DDS na lawyer dati ni F. Elisa at faking complainant daw, ito daw pong si Attorney De Jesus, ang tanong daw ng mga DDS, magkano yung bayad? O magkano daw yung ibinayad mga kababayan ng gobyerno ni PBBM? So ganyan po, kabobo ang mindset nitong mga DDS na ito mga kababayan. Pagpabor sa kanila, ginudiyos po nila. Diba? Ginudiyos nila pagkapabor sa kanila. Pero pag again sa kanila, ang tanong agad, bayaran ka ba? Magkanong ibinayad sa'yo? Bayaran ka. Yan yung lagi nilang sinasabi mga kababayan. Kaya nga napakamangmang ng mga ito. Hindi ko naman nila lahat. Pero sa totoo lang, karamihan po sa kanila, mga mangmang talaga. Na makakita lang ng against sa gobyerno, susuportahan na. Tapos kapag kinontra naman sila, sasabihin, bayaran ka. Diba mga kababayan? At saka, paano kaya nasisikmura ng mga yan na ipa-impeach mga kababayan yung presidenteng walang ibang ginawa kung hindi magtrabaho at ibalita sa taong bayan yung nagiging accomplishment ng Pilipinas mga kababayan, ng gobyerno ng Pilipinas para tulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Katulad na lamang po nito, kung titingnan nyo ayon po sa ating mahal na presidente, sabi niya dito, o sabi dito sa kanyang social media account, the Philippine has tracked natural gas at Malampaya is one. Our first major discovery in more than a decade, giving fresh momentum to our efforts to secure a stable and reliable energy supply for the country. Patunay ito na kapag malinaw ang direksyon ng pamahalaan at mahusay ang ating mga katuwang, kaya nating palakasin ang seguridad ng enerhiya sa bansa. Kasi sa totoo lang mga kababayan, alam naman po natin na isa po sa crisis yan ng Pilipinas yung kuryente, yung electricity lalo na sa mga liblib na lugar mga kababayan. Kung mababalitaan nyo, naging matinding usapin yan mga kababayan nung I think 2023 ata yun o bago mag-eleksyon mga kababayan at yung Palawan yung isa sa nakakaranas ng matinding krisis sa kuryente. Magkakaroon ng kuryente, mawawala, magkakaroon, mawawala. So ngayon, dahil po dito sa na-discovering ito sa ating gobyerno, ng ating gobyerno mga kababayan, mas magiging maganda yung kinabukasan ng mamamayang Pilipino dahil makakatulong po ito para palakasin ang seguridad at enerhiya dito po sa ating bansa mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Made. The discovery. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE-1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3,
followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. O ayan, 'di ba? Kita niyo mga kababayan yung ating presidente, hindi lang yung pagpapalakas ng internet mga kababayan yung tinututukan. Hindi lang yung pagpapalakas ng ekonomiya yung tinututukan. Hindi lang yung mga kababayang magsasaka natin, mangingisda, at yung mga kababayang Pilipino po natin. Kung hindi, pati yung issue ng enerhiya mga kababayan o electricity dito po sa ating bansa ay isa rin po sa pinakatinututukan ng ating mahal na presidente dahil yan yung isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So kung mapapansin nyo, paano kaya nila nasisikmura na ipa-impeach yung ganyang presidente na walang ibang inisip kung hindi ang ibangon ang Pilipinas at pagandahin ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Biruin nyo kung mapapansin nyo mga kababayan, nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr., bago po sila gawa ng hindi maganda at paalisin sa pwesto, ang isa po sa talagang ipinagbili ni former President Ferdinand Marcos Sr. ay ang tutukan mga kababayan yung nasa may Bataan, yung nuclear power plant na dapat ay makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin na maka-achieve ng murang kuryente. Kaso nga lang ang problema, sa mga lumipas ng panahon, hindi po talaga mga kababayang binigyang pansin yung nuclear power plant na yon dyan po sa may Bataan na dapat sana ay napapakinabangan ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero hindi po bumitaw dyan ang gobyerno ni PBBM bagkos naghanap pa ng mas alternatibong paraan para masuplayan ng kuryente yung mga kababayang Pilipino po natin na mga nasa liblib na lugar. Dahil nga, alam nyo naman na ito pong ginagawa ng gobyerno ni PBBM, yan po ay mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin in the future. Aabutan pa po yan ng mga kaapu-apuhan ninyo, mga kababayan. Ano po? So anyway, kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan na hinimay natin mga kababayan.